Ciao Raga! Musta Raga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, importante ang content ng vlog na are. Kaya makinig na maigi, unawaing mabuti at panoorin mo yung video hanggang dulo. Gusto mo ga na ang mahal mo sa buhay ay mapaparni mo, mapapunta mo din sa Italia ng legal? Gusto mo ga na makasama sila din sa Italia? Alam mo ga na bukod doon sa Decreto Flussi at maging yung petisyon o yung tinatawag na recongiungimento familiare, mayroon pang isang paraan para mapapunta mo sila din sa Italia. May option kasi na pwede mo silang i-invite para sila ay makakuha ng visto turistico o tourist visa. Narinig mo na yung lettera d'invito? Tapos, kapag sila ay nakarating na din sa Italia, ay saka mo ikariko para magkaroon sila ng permesso di soggiorno. Tama ang narinig mo Raga. Pwede iyang gawin, pero alamin natin kailan gayan posibleng gawin at paano. Sino ga ang pwede na gawin iyan? Kasi mayroong mga requirements. Meron lang kasing ilan na pwede iyan na gawin at yung iba ay hindi po pwede. Kaya kailangan na maging malinaw sa atin kung sino ang pwede at sino ang hindi. Sagutin na din natin yung posibleng tanong. Ang visto turistico o tourist visa ga ay pwedeng i-extend. Kapag ka ba holder ng tourist visa ay pwedeng maglaboro din sa Italia. Alamin natin ang detalye Raga. Dopo na sigla, partiamo. Ang isang Italian citizen o isang estranyero na residente dito sa Italia na gustong papuntahin o imbitahan ang kanyang relative o kaibigan na hindi naman po pwede na gawin o i-process yung petition or sa Decreto Flussi, mayroon pang isang option na pwedeng gawin. Para maparating mo sila dito sa Italia ng legal, pwedeng i-process yung tinatawag na lettera di invito or invitation letter. Ano ga yung lettera di invito na iyan? Ang lettera di invito ay isang document na kung saan ang isang Italian citizen o maging ang isang estranyero na legally residing dito sa Italia ay pwedeng mag-imbita ng isang foreign citizen papasok sa Italia for tourism purposes. Ara yung tinatawag na lettera di invito. Bali yan ay 3 pages na dapat i-fill up ng mag-iimbita. Ulitin natin ha. Kung sino ang mag-i-invite, siya ang magkukumpilan niyan. Indicated dyan ang Vitto e Alloggio, yung food and lodging. Kasama din yung medical care para doon sa tao na inimbitahan na makapunta din sa Italia. Kailangan din na ma-i-ensure na babalik sa kanyang bansa yung taong in-invite. Hari pa ang iba pang details na dapat na indicated sa lettera di invito. Personal details ng ini-invite, duration at reason of stay sa Italy, details regarding sa trabaho ng ini-invite, kung may laboro ga o wala doon sa kanyang bansang pinanggalingan, kung ano o kung meron na family ties or relationship doon sa nag-i-invite, maging yung accommodation kung saan mag-i-stay ang family member or yung friend na in-invite once na dumating dito sa Italy. Maging health insurance na mayroong minimum coverage na 30,000 euros para sa emergency hospitalization and repatriation cost. Banggitin ulit natin ha. Ang dapat na mag-fill up o mag-process ng lettera di invito ay ang nag-i-invite. Okay? Yung nag-i-invite na naandini sa Italia. Tapos, kapag kayan ay nagawa na, nakumpila na, kailangan na ipapadala yan doon sa taong ini-invite. Okay? Kung nasa Pilipinas yung ini-invite, edi ipapadala sa Pilipinas. Kapag kahawak na noong in-invite ang lettera di invito, dapat na dadalhin iyan doon sa Italian Embassy or Consulate
doon sa country of origin ng ini-invite. Doon ay magre-request siya ng tourist visa. Yung in-invite, pupunta sa Italian Embassy or sa consulate, doon siya magpa-process, magre-request ng tourist visa. May mga Italian Embassy na hindi required na authenticated ang signature. Sapat na naka-attach yung photocopy ng ID ng nag-i-invite. Meron din naman na kailangan pa na authenticated ang signature. So, depende kung ano ba ang rules na ipinapatupad ng Italian Embassy o ng consulate. Ari naman ang mga documents na kailangan na i-provide. Mainly, ang mga dokumentong kailangan na yan ay dokumento noong nag-i-invite. Siyempre, meron din kailangan doon sa ini-invite, yung passport. Yan naman ay self-explanatory na, kaya hindi na natin i-detalye yan. Ngayon ay alamin naman natin kung ano ga ang sinasabi ng Italian law regarding sa amount ng funds na dapat ay mayroon yung ini-invite para siya ay mabigyan ng tourist visa. Bukod sa dapat na kumpleto ang mga dokumento, dapat din na mayroong sufficient means for the duration of the stay or yung tinatawag na mezzi di sussistenza per l'ingresso. Paano kapag halimbawa na yung in-invite ay walang sapat na pera? Pwede na ang magpo-provide or magkakaroon ng proof na mayroong sapat na panggastos ay yung nandini sa Italia. So, yung nag-i-invite, siya yung magpo-provide noon. At gagawin, para may pakita yan, ang isang pwedeng gawin ay yung tinatawag na fiducione bancaria or bank guarantee. Ang fiducione bancaria ay pwedeng gawin sa isang bangko or insurance company. Sila ang magsisilbing garantor para sa nag-invite at sa in-invite. Dahil diyan, just in case na yung in-invite ay nangangailangan at hindi sapat ang kanyang funds sa pag-stay sa Italy, papasok ngayon, magi-intervene ngayon ang garantor. Nakadepende ang mezzi di sussistenza kung ilan ga ang pupunta din sa Italia, kung ilan ga yung in-invite, at kung gaano ga katagal ang pag-stay sa Italia. Ang mga information at documents na sinasabi sa vlog na are ay general info. Kaya maaaring may iba pa na ipapagawa or mayroon pang iba na kailangang documents na hihingin ang Italian Embassy kapag magre-request ng Italian tourist visa. Okay, pagka magpa-process na yung in-invite. Hindi guarantee na dahil sa complete ang documents at saka yung requirements ng nag-invite at saka ng in-invite ay 100% nang magagrant ang request for tourist visa. Siyempre, discretion ng Italian Embassy or Consulate kung aaprubahan ba o madi-deny ang request ng applicant for tourist visa. Just in case, ito yung magandang mangyayari at ito yung ating hinuhope na mangyayari. Just in case na na-approve na ang tourist visa, tapos ay nakarating na din sa Italia yung in-invite, ano ang dapat na gagawin pagkadating ng in-invite dito sa Italia? Kung tumutuloy sa bahay ng nag-invite, kailangan na within 48 hours, pagdating sa Italia, pupunta sa pulis at gagawin dapat yung dichiarazione di ospitalità. Ang gagawa ng dichiarazione di ospitalità ay ang nag-invite. Kung sa hotel naman ang stay noong in-invite, pagdating din sa Italia, ang hotel na mismo ang bahala na mag-aabiso sa pulis. Ang visto turistiko o tourist visa na nirelease ng isang Italian Embassy ay mayroong maximum duration na 3 months. Paano kung gusto nang magtagal dito sa Italia? Pwede ga na ang tourist visa ay i-convert into permesso di soggiorno o permit to stay? Sabi ng Legislative Decree number 286 of 1998, currently, hindi pwede na ang tourist visa ay i-convert into permesso di soggiorno. Pero sabi din ng Legislative Decree na iyan, kung sakali na mayroong parente o relatives dito sa Italia, yung tourist visa holder, pwede na mag-apply ng permesso di soggiorno per motivi familiari. Pwedeng ikariko para magka-soggiorno.
Pero, take note raga ha, ari ay importanteng detalye. Kailangan maging malinaw sa iyo. Purtroppo, hindi iyan pwedeng gawin ng lahat. Ang pwede lang gumawa niyan, ang tinutukoy ay ang pagka-request sa kapamilya na tourist visa holder na nandito na sa Italia at ayaw na agad bumalik doon sa country of origin. Ang pwede lang gumawa niyan ay ang mga Italian citizen lang or isang citizen na kasaling bansa sa European Union na residente sa Italia. Kung hindi, kung ikaw ay hindi pa Italian citizen, hindi mo pwedeng ikariko ang isang relative mo na nandito sa Italia para magkaroon ng permesso di soggiorno kahit pa siya ay mayroong valid na tourist visa. Sagutin naman natin ang tanong na pwede gang i-extend ang tourist visa? Ang sagot raga ay pwede. Pero, merong pero ha, pero dapat ay mayroong valid reason. O yung termino sa Italia ay seri motivi. Example, nung panahon ng COVID-19, halimbawa yung isang tourist visa holder ay nagkaroon ng COVID, syempre, hindi yung pwedeng magbiyahe pabalik doon sa kanyang country of origin. Valid reason yon para ma-extend ang tourist visa. O kaya naman ay nagkasakit ng malala. So, hindi rin makakapagbiyahe. O kaya naman ay na-aksidente, hindi rin pwede magbiyahe. So, ilan lang yan sa mga examples ng mga valid reasons para ma-extend ang tourist visa. Pagka hindi valid yung reason, hindi may extend yung tourist visa. Eh yung tanong naman na pwede gang magtrabaho at magkaroon ng kontrato di lavoro or mag-apply ng permesso di soggiorno per lavoro ang isang holder ng tourist visa, ang sagot raga ay hindi pwede. Purtroppo, ang isang tourist visa holder ay hindi maaaring magtrabaho lalo na ang pumirma at magkaroon ng kontrato di lavoro dito sa Italia. Para makapasok ka sa Italia ng legal for work reasons and eventually magkaroon ng permesso di soggiorno per lavoro, dapat ay decreto flussi ang ipaprocess at marireleasan ng nulla osta. Tapos ay magpaprocess ng mga documents. As of now, taon-taon ay mayroong decreto flussi. Mayroon ding tinatawag na sanatoria or amnesty. Para naman yan doon sa mga estranyeri na undocumented na naandito na sila sa Italia. Yan naman ang ipaprocess para magkaroon ng permesso di soggiorno para doon sa mga undocumented. Pero, purtroppo, hindi every year ay mayroong sanatoria. Hindi yan kagaya ng Decreto Flussi na kada taon meron. Ang sanatoria, madalang lang na maglabas ang Italian government ng sanatoria. Raga, ang link ng lettera di invito ay inilagay ko sa description o kaya naman itingnan mo dyan sa comment section para madali mong makita at ma-download mo for your reference. Yun raga, maraming salamat sa panonood mo. Sana ay nakatulong sa iyo ang information na pinag-usapan natin sa video nito. Sana ma-share mo rin sa iba para maging sila man, maging informed din. Malay mo, pwede pala sila na mag-process ng letter di invito. Maraming salamat sa panonood mo raga at saka sa patuloy na pagtitiwala mo. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. Grazie raga, alla prossima!